Magandang araw po sa ating lahat, mga kaguro. So, ang topic natin ngayon, kaguro, ay kung ano ang ating mga benepisyo na makukuha pagdating ng panahon na tayo ay nag-retired na, no? O kaya ano na tayo, kumbaga natanggal na tayo sa ating trabaho dahil tayo ay may katandaan na. So, naitanong mo na ba sa sarili mo, kaguro, kung ano yung mga benepisyo na maaari mong makuha, no? Kasi ang naisip lang natin ay mayroon tayong pensyon. Karamihan na naririnig natin sa mga nauna sa ating mga guro na dahil retired na siya ay nakatanggap na siya ng pensyon. Pero siyempre kailangan din nating tuklasin kung ano ba talaga yung mga posible na makukuha natin bilang isang retired na guro. So narito ang mga maaring makuha natin o maaring maging benefits natin o kaya benepisyo na makukuha natin bilang isang retired teacher sa ating bansa, no? So ito yung topic natin ngayon at pag-uusapan. Kaya kung willing kang matuto, mga kaguro, tapusin mo ang video na ito para magkaroon ka ng additional knowledge about dito sa ating topic. So umpisahan na natin. So, maraming benepisyo ang makukuha ng isang retired teacher sa Pilipinas. Narito ang ilan sa mga ito. So, pensyon. Ang pinakamahalagang benepisyo ay ang pensyon o retirement pay. Ito ay isang regular na pagbabayad mula sa gobyerno na makakatulong sa kanilang pagpapanatili ng kanilang pamumuhay pagkatapos na magre-retiro. So once na nag-retired na tayo bilang isang empleyado ng gobyerno, especially those teachers na mga batikan na at veterano na, na magigiting natin ng mga tagapagturo, mga maestra. So ito na yung pensyon, no? Nagkakaroon tayo ng pensyon upang mapanatili ang ating pamumuhay pagkatapos na tayo ay magre-retiro, kasi meron naman tayong mga pangangailangan din na sa ating pang-araw-araw bilang isang tao, normal na tao. So yan, kailangan natin ng income. So yung tawag dyan, dahil retired na tayo at saka hindi na tayo nagtuturo, pensyon na ang tawag doon. Yun lang yung pagkakaalam ko dati na mayroon tayong pensyon. Pero additional pala, mayroon pala tayong PhilHealth. So kumusta na yung PhilHealth natin? Status ng PhilHealth natin ngayon 2025, na brom na siguro yung PhilHealth natin, my God, no? So ang PhilHealth, ang mga retired teacher ay patuloy na makakatanggap ng PhilHealth benefits, no? So tayo ngayon ay patuloy na nagbabayad ng ating PhilHealth bilang isang aktibo pang guro na nagbibigay sa kanila ng access na libre o kaya subsidized na pangangailangang medical. So mayroon tayong PhilHealth contribution, nagbabayad tayo, I think 100 lang yata yun, no? Pero sa dami ba naman natin ay posibleng makatulong na yun para sa ating mga pangangailangang medical. So patuloy natin nahuhulugan yan, yung PhilHealth natin. Huwag tayong magsawa dyan, maliit lang naman yan, tsaka baliwala lang natin, pero pagdating ng panahon tayo rin naman ang aani dyan. GSIS Life Insurance, no? So ito yung medyo malaki, yung GSIS, parang 2,000 yata yan per month, no? Ang ating contribution dyan, pero pwede naman tayong mag-loan dyan, no? So GSIS Life Insurance. Ang mga retired teacher ay mayroon ding GSIS Life Insurance Policy na nagbibigay sa kanilang mga pamilya ng financial support sa kaso ng kanilang pagkamatay. My God, I hate drugs, no? So pero sa ayot sa gusto natin, dyan tayo pupunta. So mayroon tayong GSIS Life Insurance na kung saan ang mga retired teachers ay may makukuha sila sa panahon ng kanilang pagkawala, no? Ang makukuha naman nila ay siyempre ang nag-aasikaso naman yan yung kamag-anak nila, asawa o anak, para naman maiayos yung kanilang yung
pagpapahinga, no? So sana nga dapat kasi ganito, na yan, kung may mga libingan ng mga bayani ang mga pulis at saka sundalo natin dyan, dapat mayroon din, kasama din tayo doon kasi teachers tayo, no? Tayo yung nagtuturo, nagbe-build sa kanilang mga munting isipan para mangarap at magserbisyo sa bayan, pero nababaliwala yung teacher, no? So dito mayroon tayong GSIS Life Insurance Policy, no? So isa yan sa ating mga hinuhulugan dyan. Napaka-importante talaga niyan kasi maraming mga nawala dyan na kawawa yung nila, mga remains nila. So kailangan din paghandaan natin yan, no? So maswerte tayo kung na tayo na inayos yung natin, yung mga remains natin pagdating ng panahon. So let's move on to this, no? So ganito rin, mayroon din tayong mga discount. So senior citizen discount tong dito, ang mga retired teacher ay makakuha ng discount sa ilang mga produkto, serbisyo tulad ng mga gamot, groceries at transportasyon. So halos lahat ng mga mga tawag nito, mga senior citizens discount na to, no? Binibigyan tayo ng discount o discounted tayo sa ilang mga serbisyo tulad niyan, gamot, mga groceries, mayroon tayong mga discount dyan. Transportation, yung iba nga ay sa transportation pwede na ilibre natin yan, sisiri naman yan, kailangan natin ilibre yan, lalo na pag ang natin estudyante mo yung driver, no? So yan, mayroon tayong mga discounts dyan para sa mga ganyan, gamot, groceries, transportation at iba pa. So mayroon din tayong access to training and education. Ang mga retired teacher ay maaaring mag-enroll sa mga training programs at educational courses na inaalok ng Department of Education o iba pang institusyon. So pwede tayong mag-training dyan kung ano yung mga training na hindi natin naranasan nung tayo teacher. Pwede tayong mag-upgrade, no? Sa nila, sa mga inaalok na mga training programs and educational courses. So parang libangan na lang din natin yan kasi mayroon nga akong professor dati sa college na nagtuturo pa rin siya kahit ay matanda na siya, no? Mayroon akong isang professor doon na tawag nito, naka-wheelchair na siya, tinutulak na lang siya, so gusto pa rin niyang magturo. So talagang love na talaga nila yung teaching profession na kinuha nila. So hanga tayo sa mga ganyan, no, na nag-access pa rin sila sa mga educational programs kahit sila ay matanda na. So bilang karagdagan sa mga benepisyo na ito, ang mga retired teacher ay nakakaranas din ng higit na kalayaan at oras upang ipagpatuloy ang kanilang mga hilig. So pwede tayong dyan mga kaguro, kung matanda na tayo, ano yung hilig mo, gusto mo bowling ka dyan, no? Patakbo ka ng kabayo dyan, ano yung mga hilig mo dyan, maglaro ka ng billiard o kaya maglaro ng volleyball kung kaya pa, o kaya basketball, gawin mo na yan kasi marami ka ng oras para sa sarili mo, no? Kasama ang kanilang mga pamilya. So kung gusto mong mag-travel, punta kayo ng Boracay, ibang bansa, so gawin nyo na yan kasi retired teacher ka na, no? So kumbaga tama na yung serbisyo na ginawa mo. Sabi nga nung ninong ko na kaya nga tayo nag-retire dahil gusto nating magpahinga, no? So kailangan pahinga na tayo sa mga activities sa school. Ibigay na natin yan doon sa mga bata pa na atat na atat pa silang magturo. So ganyan mga kaguro, no? Kung interesado kang matuto patungkol sa mga benepisyo ng mga retired teacher, maaari kang makipag-ugnayan sa Government Service Insurance System or sa GSIS. So ganyan mga kaguro, mga retired moms and sir, no, may mga benepisyo pa tayong habang buhay nga daw may pag-asa. So habang buhay may pag-asa. Maraming salamat.